natin. Amen po ba? Dahil kay Kristo, tayong lahat ay blessed and favor. Amen. Alam niyo po ba yung blessed and favor? Sa Greek po, ang blessed and favor ay charito. Sabi mo sa kanina, you are charito. Amen. Ang blessed and highly favor, sa Greek po yun, charito. Minsan sabi sa kapatid, you are charito. At ang alam mo, ang senyalis po ng charito ay gano'n. Tingnan po, practice. Gano'n. Sabi mo sa kapatid, you are charito. Kasi po pagkagano lang, chariwan. Ayaw dalawa, charito. Tayong lahat ay naniniwalang pinagpuranan ng Panginoon, hindi dahil sa ating galing busay, agad-agad kapugian, hindi po doon. Tayo po lahat ay pinapuran at pinagpala ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo na nabugbog, nasugatan at dumalang ang dugo para sa atin. Maraming salamat sa ating Panginoong Jesus na nagmahal sa atin. Kaya naman ang pabor ng Diyos at pagpapala po ng Panginoon ay atin na lamang pong bibigkasin at sasalatagin sa bawat araw at umaga ng ating mga buhay. Alam niyo po, ang sabi po ng salita ng Diyos, kung ano yung naririnig mo sinasabi mo, yung gagawin mo sa iyo. Kaya pagkagising mo ng umaga, sabi mo, salamat Panginoon sa buhay na pinagpalang lubos na ito. Na araw na ito, lahat ng aking gagawin ay pinagpala mo na lahat ng magagandang bagay na itideklara mo sa iyong buhay. Kung ikay di sakit, karamdaman sa ito, salamat Panginoon sapagkat ako'y pinagaling mo na dahil sa latay ni Kristo. Lahat ng mga positibong bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, ito pinasusulat, sasabihin po natin at ito ang mangyayari sa amin. Sapagkat iyon ang sinabi ng salita ng Diyos. Ngunit kung pag-isip ng umaga, masama ang isip mo, ewan ko kung bakit masama. Masama na rin yung sinalita mo, hindi ko alam bakit masama. Ang lahat ng buong maghapon mo, puro kasamaan ang mangyayari. Bakit? Sapagkat unang mong sinalita ay hindi maganda. Kaya sa unang pagkagising mo, sabay pasalamatan mo ng Diyos sa lahat ng magagandang bagay. Sapagkat naniniwala tayo, lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay galing sa Diyos. Sabi po sa sabi po yan. Kaya lahat po na yan ay pasasalamatan po natin sa Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang part 2 na ating pong itinuro ng nakaraang linggo sapagkat part 1 po yun. Yun po ay medyo mahaba kaya pinugal po natin. Ngayon pa man po mga kapatid, kung ito po ay nabis po ninyo, ito po ay ating mapapanood sa ating YouTube channel, Church of the Lord International Ministry Ubulong Bati. Ang series po na ito na ating po pinag-aaralan, kayo po ay nabis po ninyo ang series ng ating mga pinag-aaralan. Ito ay yung unang topic na ating pinag-aaralan kung bakit ito po ay ating para masubaybayan po natin, makita po natin yung flow ng turo. At hindi na lang po tayo mabigla, bakit yan ang turo ngayon? Alam mo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon kailangan, alam po natin ito. Bakit po? Sapagkat ito ang ating buhay na pag-asa. Ito po yung buhay na pag-asa po natin. Ito ang ating blessed assurance. Na kapag tayo po ay nanampalataya ng Kristo, ay wala lang yun. Hindi po. Ngayon pa lang ay atin na po mararanasan sa buhay natin pisikal. At kapag wala na tayong pisikal dito sa mundong ito, mararanasan natin ito spiritual sa buhay sa Diyos, sa piling ng Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po ay napakaganda na ating pong maunawaan lahat ng ating pong tinatalakay na katuruan po ito galing sa salita ng Diyos, galing sa Biblia. And isa pa, upang ating makita kung ano po ba ang biblical na katuruan na sinasabi ng Panginoon patungkol dito sa katuruan ating tinatalakay. Kasi po maraming nagtuturo sa panahon po ngayon na paniniwala na wala na second coming, wala na rapture, kung ano natin naniniwalaan po nila, nakikita po natin yan. At ang kanilang mga teaching ay puro mga good moral na lang. Ano po? So, basta magpakabalik ka na lang, magpakabalik ka na lang. Hindi naman masama yan. Kaya lang, hindi sapat ang magiging mabait para mapunta ng langit. Sapagkat ang tao ay may kasalanan. At yung kasalanan po na yon ay kailangan tagapin natin si Kristo sa buhay natin para malinis yung kasalanan natin. Sa Jesus ang siyang solusyon. Kaya hindi pwede, hindi susi na tayo ay mabait para tayo ay pumunta ng langit.
Wala pong gano'n na sinasabi sa salita ng Diyos. Efeso chapter 2 verse 8, tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya, hindi ito bunga ng ating gawa. Kaya walang pagmamalaki ang sino man sa atin. Kaya ang kaligtasan po natin ay dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi bunga ng ating gawa. May mga nagtuturo ng kaligtasan, kailangan gumawa para ikaw ay maligtas. Sa atin po, ikaw kailangan, sabi sa salita ng Diyos, tayo manampalataya kay Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kung tayo ligtas na, yung gawa natin ay magiging totoo. So, kasi lahat ng gawa natin ay kapos sa pamantayan po ng Diyos. Ang totoong magbubunga ng mabuting bunga ay yung totoong ligtas. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, sa bunga natin kilala. Kasi ang totoong puno ay magbubunga ng totoong bunga. Kaya po, sa ating mga pag-aaral po na yan, ay tinalakit po natin yan sa ating mga unang pinagdaan ng aralin. The power of God's Word. Hindi po tayo umalis dyan. Yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos, ito yung ating tinatalakay at nag-aaralan. Sabagat ang salita po ng Diyos na niniwala tayo ay makapangyarihan. At ang salita po ng Diyos, yan po ang ating foundation. Wala po tayong ibang foundation at pinananaligan kundi ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay yan yung ating pinag-aaralan at galing sa salita ng Diyos, yan, kaya nga sabi ko, pakita ko sa inyo. Yan. The Bible explains itself. Ang Biblia ang magpapaliwanag ng kanyang sarili. Hindi ang Bible ang papaliwanag tayo. Okay? Paliwanag po tayo dyan. Ano po? Ang tawag po dyan ay exegesis. Ibig sabihin, mula sa salita ng Diyos ay nakita natin yung katotohanan. Hindi mula sa panlabas ay pinasok natin sa salita ng Diyos. Kailangan po ay ang salita ng Diyos ang siya nagpapaliwanag patungkol sa kanyang sarili. Iisa lang ang paliwanag ng salita ng Diyos. Ngunit iba-iba ang aplikasyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming aplikasyon, different application, ngunit isa lang po ang paliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po yung na-affirm natin yan? Basic affirmation about the Bible. Pakipasa po sa may sabay. 1. The Bible. Kumbinsido po ba tayo dyan? Okay, pasok po yung sabay. Basahin natin ang yung pang-apat. Go! Teka, hindi rin kasabay-sabay. Number 1. The Bible is the Word of God. The Word of God is Spirit. The Word of God is all about Christ and His finished work. And the Word of God is revelation. Yan po ang affirmation about the Bible. Ang ating idea, I believe, the Bible is the Word of God. Hanggang sa ating pong tinalakay ang mga ito. Nire-review po natin sapagkat ang review po ay napakaganda po niyan. Sabi nga, mas mainam ang pag-review ay ating pong nasasagiba kung ano yung ating pinag-aralan at sa gayon. Kasi yung ating pinag-aralan sa mga nakaraan ay ilang percent na lang yung ating natatandaan. Pinag-aralan po natin can your name be erased from the book of life and explain po natin yung sinabi ni Moses sa Exodus chapter 22 verse 33. When did God was written your name in the book of life? Pinag-aralan po natin ang predestination explained. Ano po yan? Before the creation of the world. Ang Diyos ay hindi po nag-mining mo, sino kaya dito? Hindi po ganon. Sapagkat siya'y makapangyarihan ng Diyos, nakita na ng Diyos yung buhay mo mula nang ipanganak. Alam na ng Diyos ang dulo mo. Sapagkat Diyos siya. Amen. Kaya, nung makita niya na ikaw ay tatanggap kay Kristo pagdating ng panahon, sinulat na niya. Hindi nung tatanggap ka pa lang, tsaka sinulat. Sabi ng Diyos, tumanggap na ba? Sabi ng mga akin, hindi pa po, palapit na.
Di sige, hihintayin natin, sabi ng Diyos. Sabi ng Angel, tumanggap na po, tumanggap naman, isulat na natin. Hindi po ganoon. Na, parang ginagawa nating tao ang Diyos pagka gano'n. Ang Diyos, mula doon sa simula hanggang sa wakas ng buhay natin, nakita na niya sa atin. Amen. Kaya nga po niya nasabi, I know the plan I have for you, plan to prosper you and not to harm you and give you your future. Yung future natin, nakita na ng Panginoon. Can a true believer can be left behind in the rapture? No, not at all. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya kay Kristo, ikaw ay makakasama sa rapture. Pinakita po natin sa video kung ano yung larawan ng rapture. At papakitaan natin po pag-aaralan pa po mamaya yan sapagkat ating tinatalakay ang different, the rapture and the second coming. Okay. Three things you need to remember about the rapture. Ano po yung tatlo po na yun? The rapture is for the universal church. Ang rapture po ay para sa lahat ng Kristiyano na nagkalat sa buong mundo. Hindi po for local church. Ay, nawala na rapture ang bubulong malaki. Kaya tayo. Hindi po gano'n, ano? O kaya, pag ibigit pa, ay nawala ng rapture si Reds. Kanina, nandyan lang. Nasa na? Hindi po gano'n. At ang rapture po ay lahat. At the rapture is not a reward. Ito po ay hindi reward na napakasigasig mo sa gawain ng Panginoon. Ikaw lang ang rapture yung tama, mag-iiwan. Hindi po. Ang rapture po ay is not a reward. Ito po this is the culmination of our salvation. Yung suktulan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan po yan. The rapture is the culmination of our salvation. The Bible explains itself, part 8 po tayo. At ang ating po tinatalakay is, if it's true, totoo ba, that Christ, si Kristo, ay bumalik na in 70 AD, kagaya ng sinasabi ng mga preterists. Totoo po ba yun? Ito po ang ating pinag-aaralan. Totoo ba na si Kristo ay bumalik na raw noong 70 AD? Alam niyo po, meron silang scripture na binabanggit po yan. Isang araw, habang ako ay nakikinig, kailan ba yan? Ang pandemya. Na, kasi ako po ay pagkawala na magawa, nakikinig lang ako ng mga preaching. Ano dami kong pinapakinggan. At siyempre, sa pinapakinggan mo, kukunin mo ang laman, itatapon mo ang tinig. Pag ba ikaw kumain, lahat subo, lulon. Pag kumakain ka, kukunin mo yung laman, tatapon mo yung tinig, siyempre. Sapagkat ang ating espiritu ay pinakakain natin ng Word of God. Kaya, pinapakinggan ko, nakikinig ako ng iba't ibang mga preaching. Meron akong napakinggan na nagtuturo, na nagturo siya ng wala ng rapture na hinahantay kasi pinagpanig sa Bible, may naglalakad papunta ng Damas, yung dalawa kalagad na naglalakad sa Imos. Yung isa, kinuha. Naanan niyo ba yan? Yun daw po ay yung rapture na. Pagka yung passage lang na yun ang binanggit natin, ay may babanggain sa sinasabi ni Apostol Pablo at sinasabi ni Apostol Juan. Maglalaban ng Biblia. Kukontrahin niya yung sinabi ng isa. Pag yun lang ang pinagpatayan ko natin. Ang Bible hindi nagkokontrahan. Wala silang contradiction na sinabi na ganito ay ang sample ko naman, sinabi na ganito ay maasim, pinangalanan ni Petre Cambias, pinangalanan ni sino pa ba, ni Santiago Manga. Nagtalo na sila na kung hindi maasim na yun. Hindi po pwedeng pagtalunan. Kailangan, kasi ang salita ng Diyos ay accurate sapagkat ang Diyos, yan ay inspired by the Holy Spirit na hinihinga ng Diyos. Ayan po At itong taong ito na aking napakinggan, na tinuturo ko yan, kung nakikita ko pa po sa YouTube, siguro sa group chat natin, at inyong pakinggan. Kilala niyo po kung sino ang binabanggit ko. Hindi ko muna pangalanan, pag pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin.
Okay? Pag nakita ko po sa YouTube, para mas maganda, ay ipasa ko kayo yung makinig, kayo yung manood para makita nyo yung sinasabi ko. It is a truth, sabi yan, yung sinasabi ng mga preterists, yan yung ating sinasagot. Okay? It's yung sagot na yan. It is true that Christ has returned in 70 AD as alluded by the preterists. Dumating na raw si Cristo noong 70 AD. Sabi po nila, ang sagot po natin dyan ay, of course, na hindi pa. Kasi nandiyan ka pa. Andiyan pa yung katabi mo, kaya hindi pa dumarating. Yan nga yung ating buhay na pag-asa eh. Tapos sabihin, dumating na ba, hinihintay lang, ano na ang ginagawa natin dito? Ano kung paano gusto maghirap tayo dito? Ikaw kung meron kang anak, ano mo ba na yung anak mo, papayagan mo na maghirap? Kukunin ka na yan. Asama ka lang sa kanya. So, ang sagot po natin ay, of course na, hindi po. Bakit? Ito po ang ating pagpapatuloy. Rapture, the different rapture and the second coming. Bago yan, pinapakita ko po madalas po ito, yung God's prophetic timeline. Yung rapture of the church, yan po ay para sa church age. Ang panahon po natin ngayon ay tinatawag na church age. Bakit po? Napakadali po ng salvation. Yung tao yung kumilala kay Kristo, manampalataya ang kanyang buong puso, siya po ay mayroong kaligtasan. Yan po ang church age, yan po ang para-rapture. After po ng rapture, ay meron po tinatawag na 7 years Great Tribulation. At ito po 7 years Great Tribulation po na ito, o yung tinatawag na the Jacob's Trouble. Yan po, wala na ang mga Kristiyano dyan, wala na tayo dito, maiiwan ang mga unbeliever, yung hindi na nampalataya, maiiwan po silang lahat, ang mga anti-Christ, magre-reign po sa panahon po na yun. Habang nagkakagulo, nasaan yung church? Yung church po ay ni-rapture, nasa alapaap, ang sabi ng Apostol po, nasa ulan. 7 years. Alam niyo kung anong ginagawa sa church sa atin dahil kay Kristo? Tayong lahat ay iginapasal sa Panginoong Jesus. 7 years na peace po yan. Pagpitis ka. Yan po ay 7 taon. Habang tayo nagkakasiyahan ng mga anak ng Diyos sa alapaap, ang mundo naman ay dumaranas ng napakahirap na sitwasyon at pang-nakapi sa kamay ni Antikristo. Yan po ang mangyayari sa panahon. Kaya, napakaganda rin natin kanina habang tayo naghihintay ng rapture, ng pagdating ng Panginoon, ay pinamamahagi natin ang mabuting balita ni Kristo. And then after po yan, after ng rapture po mauna, pagkakaroon ng 7 years resurrection, and then the second coming, yun pong rapture, iba po sa second coming, mawala po ng rapture, susunod yung second coming. Yung second coming po, yan po ay nasa after ng Great Tribulation. Kasama na tayo ng Panginoon, papakita ko sa inyo yan sa Bible. Kasama na tayong lahat ng Panginoon, papunta dito sa second coming, o tigmanin ng mga Antikristo. And then after po, papasok tayo sa Millennial Kingdom. Millennial Kingdom ay 1,000 taon ng paghaharian tayo ni Kristo. At ano pa, sino may paghahari ng Kristo dyan? Yung mga natira sa 7 years Great Tribulation. Sino po yun? Ang mga Israel at saka ang mga bansa na naging mabait sa Israel. Yan po ang maiiwan dito sa 7 years Great Tribulation. Yung mga walang tatak ng 666. Okay? After po niyan, ay pupunta tayo ng final report, the Great White Throne Judgment. Kung loloobin po ng Panginoon at alapang rapture, titignan po natin kung matatapos natin yung turo po na to hanggang dun sa eternity, new heaven and new earth. Gusto niyo po ba yan? Putulin na natin after dito. Okay. Ano po yan? The obvious difference between the rapture and the second coming. Yung iba po kasi sabi nila, yung daw second coming, yun na rin daw yung rapture. Tingnan po natin ang difference dito. The obvious difference between the rapture and the second coming. Rapture, pinag-aralan po natin nakaraan, rapture is mystery. Walang nakakaalam, walang sinasabing sign. While the second coming is
prophecy. Merong mga sign na binabanggit. Pinag-aralan na po natin yan, hindi po natin tatalakayin yan. Pangalawa, the rapture requires no sign. Kaya sinabi natin, wala man ang mga sign kung kailan mag-rapture. Pero ngayon, pwedeng sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, hindi natin alam kung kailan mag-rapture kasi walang sign siya. Hindi katulad ng second coming, pre-required many prophetic sign. Dito sa nagkamo, magkakaroon ng kirahan, which is nangyayari naman sa panahon natin ngayon. Sign po yan. Pero yung second coming, oras mismo, pwedeng dumating, pwedeng mangyari. Malay natin, pinalalaganap ang mabuting balita ni Kristo sa buong mundo. Dumating na ang kasakdalan o sakop bilang ng mga hintil ay darating na. Yan na ang rapture. Okay? Pangatlo, the rapture will take place in the cloud. Tayong lahat ay hindi naman dadalhin kagad sa langit, sa eternity, heaven and earth. Hindi ko yan. Tayo ay nandun sa cloud. Mayroong peace of the Lamb na tinatawag, kasalan. Mapakalaking kasalan. Ito yung grand reunion na tinatawag. Tayong lahat ay nagkakasiyahan, samantalang ang lupa ay dumarating sa nakakatinding pighati, lungkot at lumbay ng buhay. Ewan ko, sabi ko ng Biblia mga kapatid, gusto nang mamatay ng tao sa hirap ng kanyang dinaraanan, pero hindi siya mamatay-matay. Bakit? Even kamatayan, tumakas nung panahon po rin. Napakahirap ng mga kapatid, yung kung kapitbahay namin na sinetong po sa inyo, na sa hirap ng kanyang nararanasan sa buhay, gawa ng dati po, napakarami niyang bisyo. Ipinapasara niya ang beer house. Sila lang yung nandun sa loob, ganun po siya nung araw. Dumating yung panahon na hinani niya lahat ng kanyang tinanim. Hirap na hirap siya, nagkaroon siya ng cancer, hirap siya huminga. At ang nasabi niya yung isang bagay na ito, tama niyo kung ano? Ano? Sa inyo ko lang sasabihin kayo. Ano niya ba nga? Ano? Alam niya ba kung ano yung kanyang sinabi? Siya na raw ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng lupa kapag dumating ang panahon ng kanyang kamatayan. Imagine, nasabi niya yon sa panahon ng kanyang nararanasang hirap sa kanyang katawan. Kaya, pagdating ko nung araw ng linggo doon sa amin, pumunta kagad yung asawa sa akin. Sabi niya, Anika, pag-pray mo na nga yung chong mo, kasi gusto na niyang mamatay. Eh, alam naman yung pag-pray ko na, Lord, mamatay na to. Hindi po natin pag-pray na gano'n. Sabi ko, hindi natin pag-pray na, Lord, mamatay na ito. Sasabihin lang natin, kung ano lang palooban ng Panginoon, kung ano naman pinatanggap natin sa Panginoon yan, consequence na lang sa tabi daraanan. Ngayon, hindi na lang natin yung panahon. Ayun, namatay na nga po siya nung, siguro natin yung date ko, yun po siya. Namatay po siya. Kaya si Sister Grace ay wala nang nakarating ko. Inatasan siya na magbantay after, kasi walang mag-iwan lahat ng mga pamilya sa bahay. Walang may iwan na pamilya sa bahay, lahat nandun sa dibing. Siya po yung nagbantay sa bahay, kaya doon na lang siya umattend sa King Caballo. Ano po ibig mo sabihin? Sa second coming na yan, ang tao sa tribulation, nakaranasan ng tao, gusto niyang mamatay, tatakasan siya ng kamatayan sa hirap ng kanyang naranasin. Kaya po mga kapatid, kung meron tayong mga mahal sa buhay na talagang gusto natin maligtas, magkaroon ng relasyon, isa lang, si Jesus, pakilala po natin sa kanila. Hindi naman mahalaga na meron tayong napakaranan mga napakaranan natin alam sa Biblia. Hindi po yun, yung buhay lang natin na nabago ng Panginoon ay isang testimonya na para yung tao na gusto natin ma-share na salita ng Diyos ay madala natin sa Panginoon. Yan po ang isang dahilan kung bakit tayo po ay nagkaaral ng mabuting balita ni Kristo. Para ang mga tao na wala kay Kristo ay maranasan po nila ang buhay na kontento. Sapagkat naniniwala tayo, ang na kay Kristo, ang buhay niya, kontento. Kasi hindi na tayo nagdi-deserve ng mga yaman sa mundo ito, hindi na tayo nagdi-deserve ng anumang karangyaan sa mundo ito. Hindi ko sinasabing masama. Kung meron kang yaman, mabuti yan. Gamitin para sa karangalan ng Panginoon at sa kakayahan po ng Diyos. Yan po yung ating masasabi patungkol dyan. Pero yung tayo po na alam naman po natin na lahat sa mundo ito, sabi ng salita ng Diyos, mawawala, lilipas, langit at lupa, mawawala po lahat. Ang ating buhay
ay magiging kontento dahil kay Kristo. Ang tanong ko, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hanggang ka pa nga ngayon malakas buhay, hindi hinga. Mataba. Pinagpala. Kasi nga po, yan ang katunayan na hindi ka pinabayaan ng Diyos. At walang pagsubok na meron na pinagdadaanan ka ngayon na hindi mo makakaya. Sapagkat ang Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, walang pagsubok na binigay sa iyo na hindi dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos na kaya na pinahintulot yan sapagkat makakaya mo. Kaya kung meron ka pinagdadaanan sa buhay, sabihin mo, kaya ko to. Bakit? Sapagkat walang ipahintulot ang Diyos sa buhay mo na hindi mo kaya. Kapag nagre-reklamo ka sa pinagdadaanan mo sa buhay, para bang sinabi mo, Lord, bakit naman ganito kahirap ng binigay mo sa akin? Parang sinisisi mo ang Panginoon. Eh hindi nga kaya nga niya binigay sa iyo at pinahintulutan niyan, bakit po? Kasi kaya mo, nagtitiwala ang Diyos sa iyo at alam ng Diyos na magtitiwala ka sa Kanya kapag dumating na ang panahon ng pagsubok na meron mo. Yan yung bagay na meron tayo sa mapiling ng Diyos. Kaya spread the good news of salvation of our Lord Jesus Christ. Yung gospel, yung mabuting balita ni Kristo, ito po yung ating patuloy na ikalat sa mga tao. Alam niyo po mga kapatid, ba't yung pilitin yung tao na ayaw maniwala kay Kristo? Alam niyo kung anong dapat gawin? Tuhurin mo, iluhod mo kay Kristo, para yung taong ito, sino man yon ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat naniniwala ko ang Diyos sumasagot sa panalangin. Amen? Pinag-aralan na po natin yan. Ang tatlo na yan. Dito po tayo. At the rapture, Christ will come for the same. Whereas, at the second coming, Christ will come with the same. Sa rapture po, ang Panginoon ay pupunta hanggang nalatakap lang, hindi ko tututong dito sa lupa, kagaya ng second coming, natutungtong siya sa lupa, particularly ng mga Olive sa Israel. Pero sa rapture po, hindi po siya tutungtong sa lupa. Magkikita-kita tayo, sasalubungin po natin siya sa ulap, sa Aglapaa. Bakit po dyan natin sasalubungin? Sa rapture, Christ will come for the saint. Pumunta siya, hindi dito sa mga tao dito sa mundo ito, kundi sa mga saint lang. Sino yung saint? Tinamay katabi mo. Yan ang santo. Kaya kung meron kayong iniisip mo, bakit pastor, wala kayong santo dito. Hindi sabi. Tinamay katabi mo. Santo yan. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ang taong nanampalataya kay Kristo ay pinapaging banal ng Diyos. Ang tawag sa atin ng Bible, Saint. Kaya Saint Renz, Saint Rochelle, Saint Coco, Saint Edison. Di ba nga, pag dinito ka ng Saint ang inyong mga pangalan, kaya ganang bigkasin. Pag tinawag ka ng magulang mo, nakalutaw. Pero natin na nakalutaw. Pero sabi po ng Panginoon yan, ang tayo lahat, si Kristo darating, sa Aglapaa, kasama upang salubungin ang mga banal. Tayong lahat na nampalataya kay Kristo. Kasi ang mga tao nakatingin sa ginagawa natin. Kanina nga ito, nagkasala, banal-banal ka pa. Mga kapatid, naging banal tayo hindi sa ginawa natin. Naging banal tayo sa ginawa ni Kristo sa atin. Amen po ba? Yan yung pagiging banal natin. Kaya yung rapture, si Kristo pupunta para sa atin. Siling ng cloud. Pero samantalang ang second coming, Christ will come with the same. Alam niyo, the battle of Armageddon. So, pinakita natin time to time. The second coming, the battle of Armageddon, tayong lahat ay kasama. Papakita ko ngayon. Sige. Dito. Doon muna tayo sa rapture. Yung return, rapture, Christ will come for the same. Ito po siya. Thessalonica 4:16. For the Lord Himself will come down. Si Apostol Pablo po ang sasabi po niyan. From heaven, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. The dead in Christ will rise first.
Kung sinasabi ng mga preteris na si Kristo raw ay dumating na dito, ang tanong, nabuhay na ba yung mga patay? Hindi pa naman. Yung lahat ng namatay kay Kristo, halimbawa ako na lang ang sample ko, baka si Reste, magaling ko sa akin. Ako, namatay. Hindi ko naabutan yung rapture, namatay yung physical na katawan ko. At pagdating ng rapture ni Kristo, hindi kayo mauna. Ako wala. Kaya, lugi kayo. Ako mauna. First dead, first come. Kaya yung mga namatay kay Kristo, mga matinding pag-asa yun. Bagamat umiiyak tayo, nadalmahati tayo, malulungkot tayo kasi hindi natin siya makakasama sa physical na ito. Pero mga kapatid, napakaganda ng kalagayan ng taong namatay kay Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, precious sa harapan ng Diyos ang taong namatay kay Kristo. Napaka-precious mo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo pa, napakaganda. Kaya yung kamatayan, hindi kinatatakutan. Sino po ang takot pang mamatay dito? Ngayon, wala na kasi sinabi ko yun. Pero kanina hindi ko sasabihin na mga takot. Kasi nga po mga kapatid, ang kamatayan kay Kristo ay precious yan. Tingnan niyo and the dead in Christ will rise first. Siya muna ang unang bubuhayin. And then pagka nabuhay na sila, sama-sama magra-rapture sa kaya yung mga natin sa buhay, sa totoo natin sa salita ng Diyos, siya ang muling pagkabuhay ng buhay. Ang nanampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mamamatay, pagkos meron siya ang buhay. Okay. There are two religions. Noong panahon po na yon, merong religion sa Israel. Dalawa lang po ang relihiyon noong unang panahon. Kaya yung sinasabing kami ang unang relihiyon, kaya kami ang tama, di tama yun. Okay, nakuha niyo po mga kapatid, sapagkat noong unang panahon, dalawa lang ang relihiyon. Ang Pharisees and Sadducees. Ang Pharisees po, yan ang mga naniniwala na merong pagkabuhay na magmuli. Ang Pharisees. Samantalang ang Sadducees, sila yung naniniwala na wala nang pagkabuhay magmuli. Nagtatalo yung dalawa na yan, nagtitibati sila dalawa. Wala nang pagkabuhay muli pag namatay, ala na. Hindi meron. Kaya nagtanong yung Pharisees kay Jesus, Guro, merong isang babae, nag-asawa, namatay na yung kanyang asawa, nag-asawa ulit siya. Namatay na naman yung kanyang nag-asawa, nag-asawa na naman siya. Bakit kung mag-asawa yung babae, hindi lagi na lang namamatay? Hanggang sa pang-pito. Pang-pito ko ba, lima? Pang-pito na asawa. Pagdating niya at niya, sabi ng Sadducees, sa kabilang buhay, sino na yung asawa niya sa pito? Ang sabi ni Jesus Christ ay, kasi ang iniisip pala ng mga Sadducees, kaya sila ay hindi naniniwala may pagkabuhay ng muli. Ang inaisip pala na itong Sadducees na ito, may asawahan pa rin sa kanilang buhay. Wala na! Magkakapatid po tayo ng handog. Sabi ni Kristo, maling-mali ka sa sinasabi mo. Sadducees, napakasat mo talaga. Buhay mo. Pagdating sa langit, wala nang pag-aasawa. Lahat ng tao, pantay-pantay, magkakapatid. Parang mga angel. Kaya, natawahan ng Sadducees. Nakakilala kay Kristo. Yan dalawa na yung yung isa naniniwala na mayroong pagkabuhay ng muli, yung Pharisees, yung Sadducees, saan ang buhay kasi ala na. Okay. Next. Sa John 6:40, sabi niya, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And I raise them up at the last day. Yung nanampalataya sa akin, sabi pa ng Panginoon sa Kristo, for my Father's will is that everyone who looks to the Son. Kapag naking Kristo tayo, nanampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo, pagdating ng panahon na tayo ay mamatay, meron tayong buhay na walang hanggan. And we'll raise them up at the last day. Sa huling panahon, mayroong buhay. Babangon tayo. Kaya si Kristo, binanggit niya na mayroong pagkabuhay muli. For
44, no one can come to me unless the Father who sent me to them, and I will raise them up at the last day. Sinabi na naman po ng Panginoon Kristo, bubuhayin ko siya sa huling araw, sa huling panahon. 54, whoever eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise them up at the last. Ilang beses po sa passage ng John 6 sinabi. Tatlo na. Tingnan niyo po. Yung tatlong sinabi na ito, napakalaking katotohanan po niyan. Sapagkat sa Bible, pag dalawang beses binanggit, pag hindi na, dalawa tatlo pa binanggit. Kaya po mga kapatid, totoo na merong pagkabuhay magmuli. Ikaw na nampataya kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Korinto 15, 51, and 53, listen, I tell you ang history. Ito naman po yung sinasabing rapture. We will not all sleep or die. Hindi lahat tayo ay mamamatay. But we will all be changed. Babaguhin tayo. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised and perishable, and we will be changed. Yung katawan natin naman na napupulog, namamatay, nasusugatan, ay hirapan, papalitan ng gold, ng tawag ay glorified body. Para makita niyo yung vision ng glorified body, si Kristo at siya mabuhay muli mula mga patay, tumatagos sa pader, nakapinit ng pinto, tumatagos. Glorified body. Pag glorified body, anong saksak, anong baril, anong gamit na kaaway, ay hindi tatalab sa'yo. Kaya nga, sa second coming, pagdating na pagpunta ni Kristo rito, kasama tayong mga banal, nakikiligman. Walang naman sa data na pwedeng dumako sa atin kasi glorified body tayo. For the perishable must clothe itself with the invisible, and immortal with immortal. Yan po yung glorified body. Philippians 3:21, who, by the power that enabled him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Okay? Tingnan niyo pa. Glorious body. Glorified body. Yung ang papalit sa atin ng Panginoon. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel. After that, we who are still alive are left. Tayo mga buhay pa, kung dumating ang rapture, are left will be caught up. Ano yung caught up? Harpazo. Ano yung harpazo? Ayon sa Latin bugay, rapturo o rapture. We caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. Yan yung rapture. So we will be with the Lord forever. Forever, mga kapatid tayo nasa Panginoon. Rapture. Yan po yung rapture. Rapture, Christ will come for the saints. Ngayon, ano naman yung second coming? Yung second coming, Christ will come with the saints. Pagka tayo ay nandun na sa rapture, nagkasal, nagkaroon ng kasal sa langit, dahil tayo lahat po ay tinatawag po ang church the bride of Christ. Kaya tayo po, salubuhin natin si Kristo sa lahat, kakasal. Mayroong kasalan. Ngayon, darating po ang second coming. Yung Christ will come with the saint. With the saint po. Kanina, si Kristo magsasalubungin ng saint. Sa second coming, si Kristo papunta sa lupa, kasama tayo mga banal. Ano po sinasabi ng Bible? Now, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man also, saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints. Sa ibang kasulatan, walang 10,000 sinabi, 1,000 of his saints. Kasama, pagdating ni Kristo, kasama ang mga banal, mga nakasakay sa kabayong puti. Kaya yung pangarap kong makabili ng kabayo, baka doon lang sa second coming. Maranasan. Ang kasarapan sa kabayo na binigay sa amin ng Panginoon, lumilipad. Amen? June 15, sabi niya,
judgment on all. Para hapulan ang mga antikristo, ang mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Hahatulan sila to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in ungodly way, and of all the harsh thing which ungodly sinner had spoken against him. Para hatulan yung mga tao na yan. Sa 16, itinuloy po natin, tinagalog po natin para lalo natin maintindihan. Yung mga tao na yon, sino? Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, alipin ang kanilang masasamang nasa, mga mayayabang, at sanay na sanay manloko para makuha ang gusto nila. Ito po mga taong darating sa panahon ng judgment, ito mga tao yan. Binigyan ng katangian kung sino yung mga tao. Mga tao walang kasiyahan, puro panloko ng kapwa kailangan, puro pamintas, alipin ang masasamang nasa, kita ng laman, mga kayabangan. Yan po mga tao na yan. Ano execute sa kanila? Judgment. Kasama ang mga banal. Ngayon, love has been perfect among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Ang pag-ibig ay nagiging ganda sa atin, kaya hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Hindi tayo takot pag dumating na yung judgment. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, tayo nasa daigdig pang ito. Tingnan niyo sa salita ng Diyos, tayo daw po ay katulad ni Kristo kahit nasa mundo pang ito. Bakit? Dahil tayo ay nakay Kristo. Sabi ng Revelation, and so heaven is standing open. Balikan ko lang po sabi ng mga preteris, dumating na rin si Kristo. 64 years old pa lang si Juan. Noong 1980, 94 years old na si Juan, isinulat niya ito. Ibig sabihin, nakakatawang paniniwala ang pinaniniwalaan ng mga preteris. Bakit isusulat pa ni Juan ito kung dumating na? I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and Truth. Si Jesus po yan. With justice, He judges and makes war. Ang pakikipagdigma ni Kristo ay faithful and true, sapagkat siya ay just. Revelation 19, ito pa, His eyes are like blazing fire, and on His head are many crowns. He has a name written on Him that no one knows but He Himself. May pangalan siya lang nakakaalam. He is dressed in a robe, deep in a blood, and His name is the Word of God. Sino yung darating? Kasama ng mga banal? Si Jesus yung binabanggit na nakita ni Juan. The armies of heaven. Sino yung armies of heaven? Same. Hallelujah. Kaya kung hindi ka natuloy magsundalo, sundalo ka talaga ni Kristo. Kasi you are the armies of heaven. We're following Him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Hallelujah. Diba po? Coming out of His mouth in a sharp word, with His right down the nation. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Ganyan po yung kanyang pagkikitungan, lumalabas sa kanyang bibig. Yung mga matatalim na espada. Yan yung kanyang pagkikitungan. Okay. The obvious difference between the rapture of the second coming, pang-lima, at the rapture only believers will see Christ. Sa rapture, tayo lang pong mga mananampalataya ang makakakita ni Kristo. Hindi nakikita ng lahat. Samantalang sa second coming, everyone will see Him. Nakikita na. Televised po yan. Pagdating ng Panginoon.
Kaya tinan nyo, lahat kahit saan ka nang doon, may internet, may dalawang cellphone. Darating pa naman kahit saan ka nang doon, may internet. Kaya makikita mo naka-televised pa the second coming. Kung ikaw ay naiiwan. Okay? Rapture only believers will see. Tingnan po natin yan. Sabi ni John 3:2, Dear friends, now we are children of God. Tayo mga anak ng Diyos, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Makikita natin si Kristo. Tayo lang ang makakakita kapag nag-rapture. Look, He is coming with the clouds, and every eye will see. Samantalang ang second coming, makikita siya lahat. Tingnan nyo! Siya tumawag sa lababa, and everyone will see Him. Even those who pierce Him, and all people on earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. Hindi na sana sabihin na ganyan iwan. Na so shall it be kung dumating na. Makikita siya, si Kristo, ng lahat ng tao, kahit na yung tumusok sa kanyang tagliran at nagpago sa kanya. Makikita siya. Sino po yun? Ang mga Israelite, mga Israelita. Habang po nangyayari yan, ito yung sinasabi natin, the marriage feast of the Lamb, Revelation 19:6-18. Nagaganap ang peace, kasalan, doon sa Alabang, sa ulat, kasama kinakasal ng mga Kristiyano, totoong Kristiyano kay Kristo. Pang-anim, at the rapture Christ will come quickly and quietly. At the second coming, He will come visibly and loudly. So, yan yung mangyayari sa rapture. Si Jesus Christ dating quickly, ang bilis. Sa isang mata. Kailan gano'n tuloy yung ating pagkisang mata? Pagkira. Yan. Quietly. Tingnan niyo po. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep or die, but we will all be changed. Yung change, yan po ay sa Greek na alaso. Instant change. Yung alaso sa Greek, ibig sabihin, sa isang mata, we will be changed. Alaso po yan. Instant. Biglang yung katawan natin panlupa, mapapalitan ng katawan panlangit. Biglaan. In a flash, in the twinkle of an eye, sa isang mata, at the last trumpet will sound, the dead will be raised, impressible and impressive change. Sabi ni King James sa ito, in a moment, in the twinkle of an eye. Yung isa, in a flash. Si King James version, in a moment. Ano po ang pinagat? Ano ba? In a moment, yan po ay atomo. Sa Greek po, en atomo. Ang ibig sabihin, the smallest fraction of time. Yan po, nagtugal ang salitang atom. The smallest things in the world. Atom. En atomo, the smallest fraction of time in a moment. Kaya yung kung fraction, silent siya. Wala kasi nga po siyang sign kung kailan mangyayari. Biglaan. Yan po in the twinkle of an eye, 1/10 of a second, ganyan kabilis. Napakabilis mo yan. 100 millisecond. Ganun po ang kabilis. Napakabilis ang pangyayari. Habang nag-preach ang pastor, habang may ginagawa ka, naglalaba, ano ginagawa mo? Biglang nawala. Ganun po siya. Now, when they came up out of the water, ito yung para makita po natin yan, yung kung gaano kabilis yan, ito yung halimbawa. Si Philip, tingnan niyo po si Philip, nag-teleport.
Now, when they come out of the water, the Spirit of the Lord caught harpazo. Tingnan niyo yung quote na binanggit ka na. Harpazo, peel it away so that the eunuch saw him no more. Ano po ba ang istorya? Si Filipo na dinala ng Espiritu doon sa eunuch, nangangaral, nagsulat ng panahon, pinagpalagay ng bukong Isaiah, sabi ni eunuch ay nanampalataya naman siya sa Panginoon, at ano pa yung dahilan para hindi siya bautismahan, binautismahan siya ni Philip. And after siyang bautismahan ni Philip, pag-ahon ng eunuch, wala na si Philip. Ang tawag doon, harpazo. Philip saw that eunuch saw him, nasa na? Wala. Pero masaya si Philip. Tingnan po natin, saan na si Philip? Na-establish niya yung experience niya yung harpazo. Greek word, yan po yung binanggit. Yung caught away. But Philip was found in Azotus. Tingnan niyo po, nasa Gaza Street, nagbaptize, after umamon sa tubig, nawala si Philip. Saan napunta si Philip? Sa langit? Hindi. Nasa Azotus. Nag-teleport. Tawag po yan, led by the Holy Spirit. Tingnan niyo. Hayan yung Gaza, yung binautismahan. Ayan na, yung Gaza. Kaya, hayan yung Azotus, dun sa dinala. But Philip was found at Azotus. Na ina-caught up ang tawag sa kanya. Okay? Parehas po pagkabanggit po ng rapture. Sige naman kay Philip. At the second coming, He will come visibly and noctly. Ito naman yung second coming. Si Kristo tatayo sa Mount Olive, kitang-kita ng buong mundo ng lahat ng tao. For us, like paragraph, sabi ng Mateo 24, ano po ang context ng Mateo 24? Great Tribulation and the second coming. For as lightning that's come from the east is visible, even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Kung paano raw ang kidlat mula east papunta ng west, gumuguhit, ganun daw yung pagdating ng anak ng tao. Ibig sabihin, nakikita, visible siya. Visibly. Ang sabi mo lang, ikaralan ba natin? So, talagang pala, ang pagdating ng Panginoon Kristo, ayon sa Biblia, may mga sign. At visible, makikita ng lahat. Tingnan niyo po, ano po sabi kanina? Visible and loudly. Bakit po visible and loudly? After the lightning, ano po ang kasunod? Di ba pagkakumidlat, after na maya-maya lang, kulog na malakas. Ganon ang pagdating ng Panginoon. At the rapture, believer will be rewarded. Sa second coming, the nation will be judged. Lahat ng nanampalataya kay Kristo, yan ay yung papasok yung rewarded. Meron ng reward. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Yan po yung tinatawag na the Bema Judgment, the awarding ceremony. Ang meron lang pong mga award ay yung mga tao na naglingkod kay Kristo. Yung mga tao na hindi pa naglingkod sa Panginoon, alang ministry, sa langit pa rin kayo, tagapalakpak naman kayo sa amin. Ay, sa mga naglingkod. Hindi Lord, hindi sa akin, hindi sa akin. Parang mamaya. Tagapalakpak doon sa mga tao. Ano? The awarding ceremony, the Bema Judgment. Okay. Ang kainaman, sa langit ka rin napunta. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne.
All the nation will be gathered before him, and he will separate the people one from another, as shepherd separate the sheep from the goat. He will put the sheep on his right and the goat on his left. Ang Mateo 25, ang pinanggalingan, bago nagkaroon ng 25, ano muna? 24, very good. 24 muna, bago mag-25. So, ibig sabihin, ang context nito ay nandun pa rin sa Great Tribulation. Ano po yung sinasabing pagbubungugin ang tupa at kambing? Hindi po, ang ibig sabihin po yan, hindi yung mga Kristiyano at saka hindi Kristiyano, ha? Makikita po natin sa context ng 25 para hindi po tayo namamalian. Bagamat totoo na merong sheep na tayo, ng mga Kristiyano may sheep ng Panginoon dito sa Biblia. Pero sa context na ito, ano po ang sinasabi? Okay. All the nation will be gathered before Him. Sabi lang, all the nation will be gathered before Him. He will put the sheep. Ano yung sheep? Ano yung sheep? Nation who will help Israel. Yung sheep na tinatawag sa panahon ng Great Tribulation ay ang lahat ng bansa na tumulong sa Israel. Hindi kumalaban sa Israel. Sila yung tinatawag na sheep. Comprende? Diba? Hindi kumbinsi ito. Pag-aralan po ninyo yung text ko na yan. And it is right, and the goat. Ano yung goat? Nation who heart Israel. Yung mga bansa na tumiligsa sa Israel, lumaban sa Israel. Sila naman yung mga goat. Yan po yan. Ngayon, pagdating po ng panahon, sabi po ng Bible, ang lahat ng bansa, ayon sa prophecy ni Zacarias, ay pagtutulong-tulungan ang Israel para mawala ang Israel. Nung panahon na nawala ang Israel ay hindi po siya pinagtulong-tulungan ng lahat ng bansa. Roman Empire lang po noon. Giniba ang kanilang templo, basa. Ito pong prophecy na ito, lahat ng bansa na nagtulong upang digmay ng Israel. Yan po yung mga goat. Pero yung mga sheep, yung mga taong naging mabait, mga bansang naging mabait sa Israel, sila yung makakasama sa Millennial Kingdom. Sila yung nagutom ako, pinakain niyo ako. Wala akong damit, pinalitan niyo ako. Nakulong ako, tinalog ako. Yung mga bansa na yon, sila ang mga tumulong sa Israel nung panahon ng Great Tribulation. Sabi lang, kailan namin na ngayon nakakita ang bubatyaran? Alam niya ng istorya, andyan po yan, napapasa niyo po din yan. Lahat ng bansa na tumulong sa Israel ay makakasama. Kaya nga sabi, kaya nga pagka meron din, nakita din po natin sa verse na yan, ito niya. Yung 10 dalaga, andyan din po yan. Yung 5 ay hanggang, yung 5 ay matalino. Pinapasok, sabi niya, bakit? Nandito ka, bawal ka dito, pagsasarahan. Yun po, yung papasok na lang sa Millennial Kingdom. Okay. Ano ba natin yan? Ano po yung the obvious difference between the rapture and the second coming? Yung po context po niyan, para kumakawan po ninyo mabuti, basahin ang Bible at huwag umalis sa context. Una, the obvious difference between the rapture and the second coming, number 1. Lakas. Pangalawa. The rapture requires the second coming requires many more. Pangatlo. The rapture will fade in cloud for us. The coming will fade in. Particularly, pang-apat. At the rapture, Christ will come on the same whereas the second coming.
second coming, the nation will be judged. Yan po ang difference between the rapture and the second coming. The second coming of rapture is different from the second coming. Ito tanong. It's true that Christ has returned in 70 as alluded to by the preterists? Of course not. Of course, no. It's no, it's not true. Ating malaking kaisipan ay in Christ I am always ready for His return. Everybody say, In Christ I am always ready for His return. Tayo po mga lahat ay handa sa pagdating ni Kristo, sa pagsalubong kay Kristo. Amen. Kung handa tayo mga kapatid, gawin naman natin handa yung mga mahal natin sa buhay. Sapagkat hindi po natin alam kung kailan mangyayari yan, at least meron tayong knowledge patungkol po dyan. At dahil po dyan, tayo po lahat ay magkakaroon ng tinatawag na church on fire. Magkakaroon po ang San Ildefonso ng activities na tinatawag na church on fire. Kailan po ang church on fire or church empowering? Ang church empowering po ay gaganapin sa June 15. Sabado po yun, June 15. Lahat po ng katawan ni Kristo sa lugar ng San Ildefonso ay mag-gather sa isang lugar, sa gym. Sa isang gym, air condition na gym, kaya hindi po tayo nahihilitan. Lahat po ng all pastors, all churches sa lugar ng San Ildefonso sa June 15. Ano po ang goal nito? Ang goal po nito ay church empowering. Para po tayong lahat ay ma-empower, mabalikan po natin ang ating first love sa Panginoon. Kung paano tayo kainit noon, ito po ang tema na gaganapin sa June 15. Kaya lahat po tayo, ay request po na walang mag-iiwan dito, bahala ka baka mag-rapture. Walang mag-iiwan dito, lahat po tayo ay pupunta doon sa venue. Amen. Saan ang venue? Ang venue po kasi ay hindi pa tapos yung gym na ginagawa dito sa Ildefonso dyan sa Nyakang, sa bagong munisipyo. Dito naman sa bayan ay hindi po ang aircon. Puro man sabi para hindi mahina. Kaya tayo po ay kakabilang bayan. Doon po gaganapin sa San Rafael Gymnasium. Doon po gaganapin ang church empowering na ito. Again, ito po ay sa June 15, lahat ng mga Kristiyano dito sa San Ildefonso lang, magpipon doon sa San Rafael Gym, sa munisipyo, alam ko yun. Ngayon, ito po ay, ang oras po nito ay 1:00 ng hapon. Ako po ang committee ng Asheret. Yan po ang committee na nalagay sa akin. Kaya bawat churches ay merong 2 representative na mag-a-asher. Magpapatawag po tayo ng meeting patungkol po dyan. Dito po ay gaganapin sa ganap na 1:00 ng hapon. Ang nangyari po dito ay at least meron na lang pong pag-agenda para sa bawat dadalo kahit na 1 bottle water saka tinapay man lang. Pag-pray po ninyo na meron tayo gano'n. Ito pong gawain po nito ay para sa lahat ng Kristiyano dito sa lugar ng San Ildefonso. Kaya support po tayo dito. Ano po? Tayo po ay aarkila ng sasakyan para sa mga walang sasakyan. And then yung iba naman po, may mga tricycle, may mga single, malapit lang naman po, ay pwede naman po tayong makarating po doon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Wala po kayong ibang dadalhin, sarili nyo lang. Ayaw yata, kasi magdala na po kayo ng pera. Ayan po anak, yan po ang hindi lang natin. Nakakila po tayo ng sasakyan para sa mga sasama ay dito na lamang po tayo magkita-kita sa church. Okay po. Kailan po ulit yun? June 15, 2024.
Hindi po sa susunod na taon, 2025, 2024 po yan. Sabado po ito. Kaya lahat tayo, I believe, available po tayo lahat dito. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito, sa pagkakataong ito, na ito po ang Diyos na nagligtas sa amin. Nakita po namin yung katiyakan, yung glorious hope na meron kami sa piling mo. Yung buhay na, hindi lang yung buhay na basta-basta, kundi yung buhay na merong pinatutunguhan. At yung buhay na ito, isang araw, nakakasama ka namin magpakailan-kailanman. Maraming salamat. Ikaw lang ang nangako sa lahat ng mga sinasamba ng relihiyon sa buong mundo. Ikaw lang po, aming Ama, ang nangako nang mayroon kaming buhay na walang hanggan sa piling mo sa iyong kaharian. Ikaw lang din ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Maraming salamat sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong mga bagay na pinasimulan sa amin. I believe ikaw din ang magtatapos sa lahat ng ito. Hanggat narito pa po kami sa lupa, hindi pa po kayo dumarating, hindi pa po nagra-rapture, tulungan niyo po kami, aming Ama, na yung mga mahal namin sa buhay ay madala rin po namin sa iyong paanan at magkaroon din sila ng relasyon sa iyo. Sapagkat ang pagrelasyon sa iyo ay pagpapahayag na ikaw ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, aming Ama, at sa Banal na Espiritu na namumusap sa aming mga puso, paggawin po namin ang mga mabubuting bagay na nagbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, aming ang Diyos. Sa oras na ito, sa inyong amang pagpupuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Everybody say, okay, dumating naman po tayo sa pinakamasayang parte ng ating